Nag-viral ngayon ang pagtatalo ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at isang mag-asawa sa loob mismo ng isang mall sa Makati. Oo, sa mall pa talaga nangyari. At kumakalat na balita tungkol sa di umano'y secret meeting ni Panfilo Ping Lacson, General Torre at isang kumar na nangyari raw sa Okada. Ano kaya mga pinag-uusapan nila? Yan ang aalamin natin. Pero syempre, bago ang lahat, palike muna ng video na to, and kung bago ka pa lang dito sa ating community, huwag mahiyang tumama sa subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. Ayos! Let's go! Usap-usapan ngayon ang nag-viral na pagtatalo ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at isang mag-asawa sa loob mismo ng isang mall sa Makati. Oo, sa mall pa talaga nangyari. Ayon kay Guanzon, nagsimula raw ang gulo ng pagsabihan siya ng lalaki na umalis dahil umubo daw siya. Ayun, doon na nagsimula ang tensyon. Sa video maririnig pa na tumaas ang boses ni Guanzon at nagbitaw siya ng mga maaanghang na salita laban sa mag-asawa. Sabi pa ni Guanzon, "Siya nga ang hindi taga Makati, ako pa ang papalayasin niya." At dagdag pa niya, kung takot siya magkasakit, bakit nasa mall siya? Wala siyang karapatang paalisin ako. Hindi pa doon natakos, binanatan pa niya ng, "Kung makautos, parang amo ko siya, mata pobreng hindi naman mayaman." Nako po, spicy. Ayon pa kay Guanzon, pumunta raw siya sa Makati Police para magsampa ng complaint. Ang sabi niya, nagsorry na raw yung misis, pero yung lalaki, ayaw daw talagang mag-apologize. At eto pang mas nakakagulat. Sabi ni Guanzon, nang babasahan na sila ng Miranda rights ng investigator, tumakas. Tinakas pa daw sila ng lawyer nila. As of now, wala pang pahayag mula sa kampo ng mag-asawa, pero syempre babantayan natin yan para sa next update. Samantala, sa iba namang balita, may kumakalat na ulat tungkol sa di umano'y secret meeting ni Panfilo Ping Lacson, General Torre at isang kumar na nangyari raw sa Okada. Ano kaya mga pinag-uusapan nila? Political move ba to? Strategic alliance? O simpleng dinner lang na napalaki lang ng chismis? Pero bago natin himayin yan ng mas malalim, unahin muna natin ang unang issue. Itong viral na banggaan sa mall kasama si Guanzon at ang mag-asawa. Hello mga palangga. So mainit yung issue patungkol dito kay Attorney Rowena Guanzon. Dito nga sa pangbabastos sa kanya ng pinaniwalaang Chinese national. Super duper viral na ngayon ang mga eksena dahil sinasabi nga ni Attorney Guanzon ay na high blood siya nung time na talagang binasto siya ng Chinese national. Okay, so sinabi niya sa kanyang vlog na kailangan pa siyang i-assist ng medic. Dahil sinabihan nga siya nung Chinese na umalis daw dun sa Rockwell Mall dahil si Attorney Guanzon ay contagious o nakakahawa yung kanyang ubo, di ba? Dahil after daw niyang umubo ay yun nga, sinabihan siya ng Chinese national na ito. So anyway, ang pinapaliwanag ni Attorney Guanzon na itchy or baka lang yung kanyang lalamunan. So sinabi daw ng lalaki na Chinese, na may papakita natin, ang sabi kay Attorney Guanzon, "You are coughing. You should not be in the mall. Leave. Umalis ka. Lumayas ka." Parang ganon. So sabi ng Attorney Guanzon, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in a mall. Okay? Binaliktad naman kumbaga binoljak ni Attorney Guanzon. Kung natatakot ka palang madapuan ka o may sakit ka, yun na bakit ka nasa mall? Right? So, aside pa ni Attorney Guanzon, you have no right to tell me to leave. Kung makautos, parang amo ko siya, sabi ni Attorney Guanzon. Mata pobreng hindi naman mayaman. At ang pangalan daw ng Chinese ay Chong, C-H-I-O-N-G. Doon sa video, parang sinabi pa ni Attorney Guanzon na, "I want you to apologize to me here. If you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you're sick?
Mata pobre kang jutang Genimes ka. Di ka naman naka-Rolex. Hindi ka naman naka-Gucci. Ako pa talaga yung pinili mo. Yun ang sinabi ni Attorney Wanson. So mga kababayan, tama lang yung ginawa ni Attorney Wanson. Pakinggan natin to. Alright? Ito yun yung video na to. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid? Ignoramus! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako pa pinili mo! No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your name! Wala akong mag-video ko! Wala akong mag-video! No, pinili ka! Alright. Okay mga kababayan. Okay, ang punto de vista ko dito, tama si Attorney Guanzon. Bakit umubo ka lang dahil itchy yung iyong lalamunan? 'Di ba? Lahat naman tayo napapaubo, nasasamid o kung ano man. Tapos gaganunin tayo ng mga putang, mga jutang Genimes na mga dayo sa atin, mga hindi naman lahat ng Chinese, no, masasama. Ibig sabihin yung gantong klase yung mga tao. Tapos ano nga yung ginagawa ng mga pinklawan at ng mga kabangagan at ng mga yawa? Ipinagtatanggol pa nila itong taong nambastos kay Attorney Guanzon. Tapos kung makasabi na inaapi tayo ng Chinese, chuchu-chuchu, tapos gusto nyong girahin ng China, tapos itong individual na for sure nakatira na dyan sa Pilipinas, harap-harapang bastusin yung ating kapwa Pilipino, ganito ba kayo kawalang hiya? Marami kasi ganyan. Hindi naman natin nilalahat na yung mga dayo sa atin, not only Chinese, ganun ang tingin sa atin. Anong tingin niya sa sarili niya? Mataas, kung sino man yun. Sabi ni Attorney Guanzon, Chiong daw, Chong yung apelyido. Ang punto de vista natin dito, mga kababayan, ganito i-bash ng mga pinklawan na kakampi naman yan nila si Attorney Guanzon. It just so happened na si Attorney Guanzon ay tumatayo sa tama. Hindi naman Duterte yan eh. Talagang anti-bangag yan si Attorney Guanzon. Sabi ko nga, dati inis na inis ako dyan dahil nga inaano niya si Banga, naging-ngiwi siya. Pero ang punto de vista ko dito, okay, tama pala si Attorney Guanzon at talaga siya pala ay naninindigan sa tama, naninindigan sa Pilipino. So, yun yung nakakagalit. May high blood pa si Attorney Guanzon. Ang nakakajutang Genimes lang, 'di ba? Dahil sa political stand ni Attorney Guanzon, kahit na inapi na siya nitong walang hiyang kung sino man yung mag-asawang yan. Okay? So ipagtatanggol nyo pa. Ay mga julol talaga kayo. Di ba? Imbis na ipagtanggol ninyo ang kapwa nyo Pilipino, ang ipagtatanggol nyo ibang lahi. Tapos kung maka-akto kayo, mga yawa kayo na dapat ang China, girahin na natin, di ba? Sabi ni Bangag, kasi ganito, kasi ganyan. Tapos ayan, mismo nasa bayan natin, binabastos. Marami kasi ganyan na mga, not only Chinese, ibang lahi na nasa sarili na nating bayan, ang tingin sa atin ganito kaliit. Di ba? Ang tingin sa atin, mababang uri. Tapos kayong mga julul, ipagtatanggol nyo pa. Okay, ang pambabastos na ginawa kay Attorney Guanzon. Tama, I don't know how old no si Attorney Guanzon, pero senior na siya, I believe. 'Di ba? Nakabasto na nga yan, nakikita natin eh. Hindi ka pwede umubo lang yung tao. Ang tingin sa'yo, may sakit or what? Tama yung point ni Attorney Guanzon, mga kababayan, na kung may sakit ka pala, bakit ka nasa mall? Bakit ka na masyal-masyal kung ayaw mong mahawa? Bakit? Pag mamay-ari ba niya yung mall? Na hindi pwedeng umubo kahit sino? Ganyan yung ugaling mga beho eh. Alam niyo? Nakakagalit, nakakagigil mga kababayan. Pero ang pinakakagigil yung mga julol na kinampihan pa. Kahit saan ka, kahit sa eroplano may umuubo, di ba? Kulob nga yan eh. Sa mall, umubo ka, ganun-ganunin ka. Kung ako ginanon,
Siguro kung bata-bata pa si Atty. Guanzon, baka sinapak niya na. Kasi kung ako, tatama talaga to eh. Ito oh, tatama to sa jilong niya. Kung peke yung jilong niya eh, tatalsik talaga mga kababayan. So, ay nako. But ganun pa man, Atty. Guanzon, tama yung ginawa mo. Nandito kami para suportahan ka. Magkaiba man tayo ng political stand. Alam ko naman yon na magkaiba tayo ever since, pero mas nirespeto kita, mas hinangaan kita dahil nanindigan ka sa iyong pakikipaglaban sa tama. Na? Noon pa man, nakita ko na ako, kahit ako mismo, nagsalta ako against kay Atty. Guanzon dahil nga nginingiwi-ngiwi niya si Bangag, pero yung pala, totoo siya. Totoo ang sinabi ni Atty. Guanzon na adik ang presidenteng Bangag Jr. At nakapaligid ngayon kay Bangag Jr. na kunwari gigirahin niya yung China, yung mga Chinese na mga illegal o Chinese na mga mafia. Yan ang nakapaligid kay Bangag. Yung mga matitinong Chinese, gusto nilang girahin. Pero yung mga mafia, kasabwat ni Bangag Jr. sa pagnanakaw. At itong mga julul na mga kakampwet na supposedly pagtanggol ninyo sa tama o ang tama, pagtanggol ninyo ang kapwa nyo Pilipino at itong mga kabangagan, yan ang mga abyan ng kabangagan, ay ibabash pa si Atty. Guanzon. Anyway, hindi naman magwawagi yan eh, Atty. Bing. So we're here for you at ipagpatuloy nyo lang po yung laban ninyo sa tama. Na forget about the bashers dahil mas mananaig ang katotohanan kasama ninyo. So, thank you. Eto, listen to this. Okay? Ang tanong natin, mga kababayan, kagabi, okay? Eto, hindi na to panaginip. Okay? Hindi na to panaginip, ha? Napag-alaman natin, tanong natin, si Lacson, si Torre, si Kumar, okay? Si Kumar, at si Pablo Mercado at General Elizar, na dating ni Pangulong Duterte, di ba, ay nag-buffet sa Okada kagabi. Ngayon, ang tanong natin kay Senator Lacson, okay, isa pa tong parang binabay din, at kay Torre, kay Kumar, Pablo Mercado, dahil birthday daw ni Pablo Mercado, okay? Ngayon, itong Pablo Mercado na yon, na itong mga palangga, ay kasabwat ni Kumar sa kanyang mga aktibidades. Whatever activities kasabwat. So, nag-birthday daw at nagkaroon ng salo-salo, nag-buffet kagabi doon sa ang tawag dito sa Okada. Ang question, ano ang niluluto ni Ping Lacson, ni Torre, ni Kumar at ng Pablo Mercado? Kasi di ba may mga issue si Kumar sa kidnapping in the past. At itong, I believe, yung Pablo Mercado, may mga, isa yung sa pasabog ko na si Kumar, talagang matagal na yan dyan sa NBI, talagang, malupit na yung mga connection niya. So kung ganito, na may mga issue, tsaka si Ping Lacson sa kidnapping, di ba, Corbito Dacer, mga kababayan. So kung may mga ganitong mga nag-meeting sila doon, kumain sila, ang tanong natin, Ping Lacson, may plano ba kayong kidnapin kung sino man? Kasi pareho kayong meron kayong common denominator eh. Bakit si Ping Lacson ay nakipag-meeting dito kay Torre at kay Kumar? Si Kumar, kilala nyo na sinabi dun sa video na pinresent ni J.M. Morales na inutusan siya ni Lisa Tanas na kausapin si Agent Morales na wag nang tumuloy doon sa PIDEA hearing na yon at wag pumayag na lang, makipagsabuatan na lang or else siya ay mamamatay, gugurgurin, 'di ba? Alam niyo 'yon? So yun mga kababayan. So yun ang tanong niyo kay Lacson. Bakit? Sabi niyo kay Lacson, bakit nasa Okada siya kagabi at kasama yung mga tao na may issue sa kidnapping? Inday Sara, mag-ingat ka diyan. Okay? Spoke Sari, mag-ingat ka rin ba? Kidnapin ka ng mga walang hiya. Yes, Kuratong Baleleng. Yeah, yun na nga, si Lacson. So, ito yun. Yung mga sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung mga panaginip ko, imagine mo, may pinost ako sa inyo about yung panaginip ko tungkol sa kay Gloria Diaz. Kung maalala ko yung panaginip ko, pumasok ko sa bahay niya, kinuha ko ba yung mga ebidensya na nagdudurog yung kanyang nasawing asawa. Di ba? Si Bong Dasa. Tingnan mo, binanggit ni Amy Marcos. Panaginip ko yun, mga bakla. Di ba? Panaginip ko yun. Ang pinaka-bottom line ng pinaglalaban ni Maharlika dito sa Bangag administration na ito, na patuloy kayong binababoy, mga kababayan. Okay?
Ang kahirapan, bagsak ang piso ngayon, 59 pesos na per dollar. Magkano na? Magkano tataas na lalo ang mga bilihin, lalo na magpapasko. Di ba? Tapos ano ngayon kayo? Sabi ko nga, pananatilihin nyo pa rin na mayroon tayong addictus benedictus na presidente na bukas ang sa lahat ng gustong pumasok. Di ba? Kung merong bukas sa karinderya na gustong kumain, ay according dun sa mga video at mga informante natin, si Bangag, even before, merong basketball player, okay, na pinapapunta doon sa Malacanang. Di ba? Na bukas ang kanyang buli sa gustong chumuba chuchu. Hindi ko alam baka nililinis na yung buli niya. Di ba? So yan ang ating, ang ating highlight ngayon mga kababayan. Yes, then Scorpion. Bottom line versus bottomless. Well, ang bottom line dito ay bottomless yung kanilang pagsisinghot. Ang bottom line dito, bottomesa siya. Hindi, buli pala. Di ba? Ayaw na niya. Sabi niya, he can't take it. It's too big. Di, maghanap-hanap ko yung medyo mali. No, lakihan niyo pa. Di ba? Lakihan niyo pa ng bongga-bongga. Para hindi niya makayanan. So, warak yung buli niya. Di ba? Ganun lang yon. Total, sabi ko nga, nag-rally na tayo lahat. Tangay na. Nag-rally na kayo. Ayaw pa rin bumaba. Ang kapal pa rin ng pagmumuka. Anong gagawin natin? Oh. Tapos yung mga hayop na ano na to, yung mga hayop na Senado, Kongreso, ayaw din nilang, puro pa rin pagnanakaw. Tapos ang drama ni Bangag, humingi ako ng paumanhin sa sambayanan kaugnay sa flood control. Oh, anong sinasabi niya dito? Na mga dramatization ni Bangag. Oh, ano to mga balita? Sabi niya, aminado si Bangag, si Addictus Benedictus na dumaraan ng bansa sa napakahirap na panahon dahil sa malawakang reformang isinasagawa ng pamahalaan kasunod sa flood control anomaly. Ayon sa Pangulo, kailangan ng malaking operasyon upang tanggalin ang kanser ng katiwalian at ayusin ang problema sa flood control. Chucho. Bullshit. Di ba? Si Bangag ang kanser ng lipunan. Siya ang kanser ng lipunan. At ngayon, mga kababayan, tinanong nga si Sandro Marcos doon kanina sa ICI. Si Channel 7 yata nag-interview na who's that guy? I forgot. Ang tanong, na hindi ba dapat na ang tatay na si President Bangag Jr. ay subject for investigation dito sa ICI? Tapos ang sabi ni Sandro Bangag na ayaw niya sagutin. Sabi niya, I don't want to answer in behalf of ICI. Di ba? Sila ang nagnanakaw sa kaba ng bayan. Si Bangag Jr., kaya lahat ng ito, mga kababayan, lahat itong mga ginagawa nilang investigasyon na tama nga sinabi ni Paulo, ni Congressman Pulong Duterte na walang jurisdiction sa kanya. Hindi pa ba kayo matitinag? Ito naman kasi itong mga artista na to, minsan nakakaloka din kayo eh. Nag-challenge kayo tungkol sa 500 pesos na Noche Buena, na yun ay sakto sa family of 4, yun ang sinasabi ng mga bangag. Kumbaga kinukundinan nyo, okay? You people, yung ginagawa ng mga bangag na mga kasinungalingan, pero wala naman kayong ginagawa. Patansikin nyo na kayo mga artista, okay? Kung talagang mahal nyo yung bansa nyo, actually, hindi naman kayo nahihirapan kasi may pera kayo eh. Malaki ang talent fee nyo. Tignan nyo, look at Kim Chiu, di ba? 300 million nilustay ng kanyang kapatid. Oh my God, that's so sad, di ba? Maybe we'll talk about that later. I don't want to talk about Kim Chiu sa mga ganon. Ibig sabihin niya, nagsasalita yan, very dilawan yan. Nagsasalita siya na ganito, ganyan, naawa sa mga tao. Ang dami niya palang pera, 300 million. Sana, yun, bago nilustay dun sa casino ba yun? Kahit malang 10 million o 20 million, pinamahagi niya sa mga kapitbahay niyang mahihirap or tinulong niya sa mga may sakit, napunta tuloy sa casino. Ba't ganun pa man? Kasi, ayun, nagsasabi kasi, advocate kasi siya ng mga dilawan na dapat labanan ng mga korupsyon, Pero ngayon, mga kababayan, hanggang dakdak lang naman sila. Wala naman itong kwenta itong mga artista. Hindi naman nila ginagawa yung tama. Sana gamitin nila yung influence sila kasi mga bata pa sila. Mga bata pa sila, dapat maging influence sila sa mga kabataan na nagpapalo sa kanila na dapat tanggalin na si Marcos Jr. Imagine niyo, endorser din si Kim ng online sugal. Ay, oo nga pala, oo. Yan, kinakarma kasi eh. Yan.